Kinabukasan, pinangalanan ni Zuming Lang ang ginawa niyang kasuotan bilang colorless soft armor, gawa mula sa baligtad na kaliskis ng Forest Dragon. Dahil si Yanzi ay matagal nang nasa labanan at babalik sa bisperas ng bagong taon, naisip niyang ibigay ito bilang regalo sa kanya, sigurado nga raw siya magugustuhan ito ng kanyang minamahal. Sa bakuran ng pamilya Lee, masaya at may halong kilig na nag-isip si Zuming Lang. Ini-imagine niya si Yanzi na suot ang ginawa niyang soft armor, at sigurado siyang magiging napaka-sexy at kaakit-akit nito sa kanya. Kasabay nito, biglang lumapit si Shuanger at sinabing hindi naman siya tulad ng ibang tao, kaya pwedeng tanggapin ni Yanzi ang regalo niya. Binati din siya ni Shuanger ng tagumpay, ibinahagi rin niya na nagustuhan ni Yanzi ang regalo at masaya ito. Dahil narinig niyang muling nasugatan si Yanzi at hindi pa tumatanggap ng bisita, ipinakiusap ni Zuming Lang kay Shuanger na ipaabot ang kanyang pagbati at pag-aalala. Ngunit ang sabi ni Shuanger, na ang ating bida na nga raw ang magsabi nito sa kanya. Medyo kinabahan at nahiya si Zuming Lang sa sinabi nito. Pagpasok nila sa silid, magalang na nagpaalam si Shuanger kay Yanzi, sinabi niyang aalis na siya para makapag-usap ng maayos si Yanzi at si Zuming Lang nang sila lang. Pagkatapos nito, nag-aalalang sinuri ng ating bida ang kamay ng kanyang minamahal matapos mabalitaan niya na muli itong nasugatan, at tinanong din niya kung maayos na ang pakiramdam nito. Pinagalitan pa niya si Yanzi dahil palagi raw itong nagtatrabaho ng sobra, na parang tanga. Ngumiti naman si Yanzi at sinabing mas maayos na ang kalagayan niya ngayon kumpara noong nakaraan. Wala na raw siyang naririnig na bastos na mga tsismis mula sa kanya, at pabirong dagdag pa niya, magaling naman talaga siyang umarte mula pa noon. Pinuri ni Zuming Lang si Yanzi at ipinagyabang na isa siyang mahusay na aktor. Tinanong ni Yanzi si Zuming Lang nang may halong galit at pagkadismaya. Hindi niya mapigil ang questionin kung ang mga palihim nilang pagkikita ni Nanling siya sa gabi sa Bamboo Forest at ang pagpapalitan nila ng regalo ay isa lang palang palabas para sa kanya. Agad namang dumipensa ang ating bida, ayon sa kanya, isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan, sinabi niyang ang Divine Free Green Forest Dragon ay pag-aari niya at hindi mula kay Nanling siya, kaya paano raw ito naging regalo mula rito? Sa huli, nahihiyang tinanong ni Yanzi kung totoo bang hindi siya nagbigay ng kahit anong regalo kay Nanling siya. Matatag at seryoso naman ang paninindigan ng ating bida, ipinaliwanag niya na ang ibinigay niyang regalo ay isang simpleng handog lamang. Kasunod nito, tinanong niya si Yanzi kung akma ba ang sukat ng malambot na baluti at kung ito ba ay komportable sa kanyang katawan. Nahihiyang inamin ni Yanzi na hindi pa niya nasusubukan ang regalo nito sa kanya. Agad namang nag-alok ang ating bida na subukan ito ngayon para kung sakaling hindi ito kasya, maaari niya itong ayusin. Sa huli, pumayag si Yanzi habang kapwa silang namula sa hiya at kilig sa tensyon sa pagitan nila. Habang nagpapalit ng damit si Yanzi sa likod ng parangal, napatingin si Zuming Lang kaya agad siyang sinaway ni Yanzi, sabay sabing bawal nga raw sumilip ang young master sa kanya. Namula naman si Zuming Lang at agad na sumang-ayon. Sa isip niya, tuwang-tuwa siyang tinawag siyang young master, at napansin niyang malaki na ang pinagbago ni Yanzi, at hindi na ito kasing lamig o kasing sungit ng tulad ng dati. Habang nagpapalit pa rin ng damit si Yanzi sa likod ng manipis na kortina, kitang-kita ni Zuming Lang ang anino ng katawan nito, namula siya sa hiya at pilit pinipigilan ang sarili, paulit-ulit niyang sinasabi sa isip na kung malinaw ang puso, hindi babagsak ang langit, nagpupumilit siyang panatilihin ang respeto at huwag gumawa ng masama, kahit natutukso na siya sa kanyang nakikita. Pagkalabas ni Yanzi ng silid suot ang bago niyang kasuotan, bumungad kay Zuming Lang ang napakagandang tanawin. Ang suot ni Yanzi ay isang manipis at makinang na armor na parang kasuotang diwata, magaan, komportable, at malaya siyang nakakagalaw. Bukod sa pagiging praktikal, napakaganda rin itong tingnan. Nabighani naman dito ang ating bida sa kanyang minamahal at hindi niya napigil ang mapawaw sa kanyang nakikita. Namula ang kanyang mga itlog at kasabikang nararamdaman, lalo na't napaka-sexy ni Yanzi sa bandang ibaba. Dahil dito, lalo nang nag-init ang ating bida na parang gusto na niyang kainin ito ng buo. Kaya sa isang hindi inaasahang pangyayari, hindi na napigilan ng ating bida ang kanyang damdamin, kaya't dali-dali niyang sinunggaban si Yanzi at hinila ito papalapit sa kanyang bisig. Nagulat si Yanzi sa ginawa ni Zuming Lang, ngunit sa huli, nagustuhan din niya ang ginawa ng minamahal niya sa kanya. Dahil dito, nagkatitigan sila ng matagal habang unti-unting lumalapit ang kanilang mga labi sa isa't isa. Habang nasa isang magandang sitwasyon sina Zuming Lang at Yanzi, bigla nilang naramdaman na may paparating.
Natarante sila at agad na bumitaw sa isa't isa. Mabilis na isinuot ni Yanzi ang kanyang pulang balabal para maitago ang kung anuman ang maaaring magdulot ng kahihiyan. Ilang saglit lang, pumasok si Nanling siya, kitang-kita sa kanyang mukha ang inis at pagkabigo. Habang nakatitig sa kanila, agad niyang naisip ang dahilan kung bakit siya pinigilan ni Yanzi kanina, dahil pala may sikretong tagpuan ito kasama ang kasintahan niyang si Zooming lang. Nagulat naman dito ang ating bida sa sinabi ni Nanling siya. Habang si Yanzi ay seryosong nagtanong kay Nanling siya na kung bakit nga raw nandito ito. Kasunod nito, nagkatitigan ng masama sina Nanling siya at Yanzi. Seryosong tinanong ni Nanling siya kung bakit napakalaki ng ambisyon ng kanyang kapatid. Hindi naman nagpatalo si Yanzi, diretsahan niyang sinabi na kung hahadlangan siya, hindi na siya magpapakamaginoo sa kanya. Kasabay nito, biglang lumapit si Nanling siya kay Zooming lang at agad niyang hinawakan ito sa kanyang braso. Sa mapang-akit na tono, sinabi niyang nakakainip daw ang buong taglamig at masikip ang mga lansangan, kaya mas mainam kung mamasyal sila ni Zooming lang sa paligid ng ancestral Dragon City State. Naguluhan naman si Zooming lang sa mga nangyayari, hindi niya maintindihan kung ano ang koneksyon ng ambisyon, pag-aaway, at ang biglaang paanyaya ni Nanling siya sa kanya. Pero bago pa siya makasagot, agad siyang pinigilan ni Yanzi at mariing tumanggi, buong tapang niyang sinabi na hindi nga raw siya pumapayag. Hindi pa rin sumusuko si Nanling siya, seryoso siyang tumingin kay Yanzi at may bahid ng panunukso sa kanyang tinig nang tanungin kung hindi pa rin ba sumusuko ang kanyang kapatid. Muli siyang lumapit kay Zooming lang at may mapang-akit ng ngiti habang sinabing dati raw, kahit buong gabi silang mag-usap, hindi ito napapagod at palaging interesado sa kanya. Nagulat naman si Zooming lang sa pabirong panunukso ni Nanling siya, ngunit agad niyang nilinaw na ipinaliwanag na niya ang lahat ng dapat ipaliwanag kay Yanzi, kaya sana ay huwag na itong baluktutin pa ni Nanling siya. Dahil sa sinabi ng ating bida, agad na wala ang gana ni Nanling siya, hindi na siya nag-abalang makisali pa sa usapan at tuluyan na lang umalis, dala ang pagkayamot sa naging takbo ng kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng pag-alis ni Nanling siya, nagtataka ang ating bida kung bakit pa ito dumaan kung aalis din agad. Ipinaliwanag naman ni Yanzi na dumaan lang si Nanling siya para tingnan ang kalagayan niya at umalis na rin matapos makitang ayos naman siya. Maya-maya, napansin ni Zooming lang na tila may bumabagabag sa isipan ni Yanzi kaya tinanong niya ito kung may iniisip ba ito, at agad namang umamin si Yanzi na meron nga. Buong tapang naman inamin ni Yanzi na nais niyang magtatag ng sarili niyang bansa. Ikinagulat naman ito ng ating bida, lalo na't sa lupaing yun ay walang konsepto ng iisang bansa, lahat ay magkakahiwalay na lungsod-estado at tanging ang korte ng kanilang angkan ang may kapangyarihang magpatupad ng batas. Sinabi din niya na kung pagtatangkaan niyang pag-isahin ang lahat ng ito, magiging kaaway niya ang korte. Ngunit matatag ang pasya ni Yanzi, wala raw siyang tunay na kaaway, maliban sa mga pipigil sa kanyang layunin, at sa kanyang paningin, ang Zhong Palace, ang Lingxiao City, maging ang Li Clan at ang Nan family ay pawang mga sagabal lamang sa daan na kailangan niyang harapin upang maisakatuparan ang kanyang ambisyon. Narinig ni Zooming lang na maraming tao sa Royal Court ng Li Clan ang may masamang balak kay Yanzi. Nagtaka siya kung bakit wala man lang itong mga gwardya at sinabi niyang delikado ito para sa kanya. Ngunit sagot ni Yanzi, kahit may hukbo pa siya ng 10,000 sundalo, kakaunti lang sa kanila ang tunay na mapagkakatiwalaan, para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang tapat na katapatan kaysa sa puwersahang katapatan. Nang marinig ni Zooming lang ang sinabi ni Yanzi, niyakap niya ito ng mahigpit bilang pagpapakita ng tiwala at pagpapahalaga. Sinabi niya na kung ganito na ang sinasabi sa kanya ni Yanzi, ibig sabihin ay nagtitiwala na ito sa kanya, kaya't handa siyang mag-impake at lumipat kinabukasan upang personal na protektahan siya. Ngunit agad namang tinulak siya ni Yanzi, at ipinaliwanag na hindi lang ito tungkol sa proteksyon. Ibinahagi niya na sinasabi niya ito dahil natatakot siyang madamay si Zooming lang sa kaguluhan, kaya mas mabuti raw na humanap ito ng ligtas na lugar kung saan pansamantalang makakapagkubli. Matapos ang emosyonal na tagpo, buong tapang na ipinahayag ni Zooming lang sa harap ng lahat na ang reputasyon ni Yanzi ay magiging sarili na rin niyang reputasyon, nangako siyang hindi niya ito tatalikuran o iiwasan anuman ang mangyari. Hinawakan naman ni Yanzi ang mukha ng ating bida, at nagpasalamat ito sa kanyang minamahal. Ngunit agad din itong sinagot ni Zooming lang na wala nang saysayang pasasalamat sa pagitan nilang dalawa, dahil mas malalim na ang kanilang koneksyon. Kasunod nito, naging mas malapit pa sila sa isa't isa, ngunit gaya ng inaasahan, hindi rin nagtagal ay lumitaw ang kapilyuhan ni Zooming lang. Agad itong napansin ni Yanzi at pabirong pinagsabihan siya,
sinabing hindi man lang ito maging matino ng disente kahit 5 segundo, binigyan pa niya ito ng babala na lumayo ng araw ito kay Nanling siya. Sa huli, wala nang nagawa ang ating bida kundi ang sumang-ayon sa kanyang minamahal. Kinabukasan, makikita namang nasa academy lodging na si Zuming Lang at nagsisimula ng mag-empake. Sa totoo lang, wala naman siyang masyadong gamit na kailangang dalhin, kaya't madali lang para sa kanya ang pag-alis. Sinabi din niya sa kanyang sarili na tila wala rin namang masyadong kailangang isama. Kasabay nito, 2 kaibigan ni Zuming Lang ang biglaang sumugod sa kanyang silid at buong gulat na nagtanong kung totoong siya'y lilipat na, halatang nabigla sila sa balita. Ipinahayag ni Zuming Lang sa kanyang mga kaibigan na lilipat muna siya pansamantala sa Royal Court ng Li Clan, ngunit tiniyak niyang babalik din siya upang ipagpatuloy ang pag-aaral at pag-aalaga ng mga dragon kasama nila. Habang paalis na siya, magalang siyang nagpaalam sa lahat at nagbilin ng pag-iingat. Ngunit laking gulat ng 2 niyang kaibigan nang marinig kung saan siya titira. Agad nilang naalala na ang Royal Court ng Li Clan ay tirahan ng mismong Crown Princess, si Li Yanzi. Isa sa mga kaibigan niya ang pabirong humiling na turuan siya kung paano mabuhay sa tulong ng isang makapangyarihang kasintahan. Sumagot naman si Zuming Lang ng may halong yabang at biro, sinabing para makamit yon, kailangan niyang umasa sa hitsura niya, kaya mas mabuting huwag na lang daw siyang umasang magagawa niya ito. Sa dulo ng eksena, makikita si Zuming Lang na umaalis na, may kumpiyansa sa sarili, habang ang kanyang mga kaibigan ay naiwan na may halong paghanga at pagkainggit. Habang nasa Phoenix Falls Town, hinanap ni Zuming Lang si Fang Nianyan. Doon niya nalaman mula sa isang matandang nagtitinda na tumakas ito mula sa kanilang tahanan. Ipinipilit kasi ng pamilya ni Fang Nianyan na ipakasal siya sa isang lalaking may gusto sa kanya. Ngunit hindi niya ito gusto, kaya nagtago siya sa lungsod. Lubos namang nagulat si Zuming Lang sa narinig. Hindi niya inaasahan ang ganitong kalaking problema na kinaharap ni Fang Nianyan nang hindi siya sinabihan. Agad siyang nag-alala kung ano na ang mangyayari sa mga kailangang supply para sa kanyang dragon. Habang nag-iisip, halatang litong-lito siya at hindi alam kung saan magsisimula. Sa lungsod, abala ang mga tao sa paglilinis ng lansangan bilang paghahanda sa pagdating ni Miss Nan para sa pagdiriwang sa gabi. Isang bantay ang nagtaboy sa isang batang babae at tinawag siyang sagabal sa tanawin. Hindi naman napigilan ang inis ni Fang Nianyan sa kawal at kinumpranta ang bantay dahil sa pangmamaliit nito sa iba. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Zuming Lang at agad na hinila si Fang Nianyan palayo. Sinabi niyang bibili sila ng damit at maghahanap ng matutuluyang inn upang makapag-ayos siya. Nagulat si Fang Nianyan nang makita siya at agad siyang tinanong kung bakit siya naroroon. Napansin ni Zuming Lang ang ayos ni Fang Nianyan at tinanong kung bakit mukha siyang pulubi. Ipinaliwanag ni Fang Nianyan na nagmadali siya at hindi na nakapagpalit ng damit. Sinabi ni Zuming Lang na pupunta siya sa Royal Palace ng Li Clan kung saan kailangan niyang magkaroon ng sariling katulong dahil ayaw niyang makihalubilo sa mga hindi niya kilala. Kaya inalok niya si Fang Nianyan na maging junior dragon maid niya. Sumang-ayon si Fang Nianyan sa alok ni Zuming Lang na maging kanyang junior dragon maid. Masaya siya sa pagkakataong makasama muli si Zuming Lang at makatulong sa pag-aalaga ng mga dragon, kahit halata ang kaunting kaba sa kanyang mukha. Habang nag-uusap sila, napatingala si Fang Nianyan sa langit, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang lumitaw sa himpapawid na parang shooting star. At nagtataka siyang nagtanong kung ano ang bagay na yun sa langit. Habang pinagmamasdan ng mga tao ang kalangitan, napuno sila ng paghanga sa kagandahan ng mga bituing nahuhulog, may ilan pang nagsabi na ito raw ay isang pagpapala mula sa langit para sa Ancestral Dragon City, ang iba ay sabik na sabik at nag-udyok pa na mag-wish dahil sa pambihirang tanawin. May isa ring sumigaw na dapat itong iguhit ng mga artista, dahil sa kakaibang ganda ng mga bulalakaw. Ngunit sa gitna ng paghanga ng karamihan, napansin ni Zuming Lang ang kakaiba sa mga nahuhulog na tila hindi simpleng shooting star lang. Nagbabala siya at sumigaw na maghiwa-hiwalay sila dahil ang mga bituin ay bumabagsak pababa. Nagulat si Fang Nianyan at pinagsabihan siya, iniisip na nag-overreact lang ito at baka magdulot pa ng gulo sa gitna ng pagdiriwang. Subalit agad ding naging malinaw ang panganib, bumagsak sa langit ang mga naglalagablab na bato, may kasamang apoy at lakas, tila mga bulalakaw na kayang magdulot ng pagkawasak. Bigla na lang bumagsak ang mga naglalagablab na bulalakaw sa buong syudad. Umalingaw-ngaw ang mga pagsabog habang nagpapanik ang mga tao. Nasunog din ang mga gusali, at wala nang ligtas na lugar. Dahil dito, sumisigaw ang mga tao sa takot, at ang ilan ay napatigil. Ang iba ay agad tumakbo para iligtas ang kanilang sarili.
Isa na rito si Zuming Lang na mabilis na binuhat si Fang Nianyan at tumakbo palayo mula sa sakuna. Nagkakagulo na ang lahat, at maririnig din natin ang mga nagsisigawan ng tulong habang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga bulalakaw na tila walang katapusan. Sunog, abo, at pagkawasak ang iniwan sa bawat bagsak ng bato mula sa langit. Habang nililisan ang lugar ng ating bida, napansin niya na may bumagsak rin sa iba't ibang panig. Napaisip siya kung likha ba ito ng tao, ngunit halatang hindi. Habang patuloy ang pagbagsak ng mga bulalakaw, nagsigawan ang mga tao sa buong paligid. May mga taong sugatan, umiiyak sa sakit, at nanlilimos ng tulong. May isang ina ang yakap-yakap ang kanyang anak habang nangangatog sa takot. Isa namang lalaki ang hirap na hirap, hawak ang kanyang nasugatang binti at humihiyaw sa sakit. Sa gitna ng kaguluhan, isang galit na lalaki ang sumigaw, isinisisi ang trahedya kay Li Yanzi. Ayon sa kanya, ito raw ay parusa mula sa langit dahil sa mga nagawang kasamaan ni Li Yanzi sa mga nagdaang digmaan. Sumang-ayon ng ilang tao, at sinabi nilang ang parusang ito mula sa langit ay utos upang lipulin ang babaeng demonyo. Nagsimula ang kaguluhan ng masa, galit na galit ang mga tao, isa-isa silang nagsisigawan, nananawagan ng paghihiganti, may nagsabing dapat magsisi si Li Yanzi sa kanyang mga kasalanan, kundi lalong lalala ang kaparusahan, hanggang sa tuluyan ang umantong sa panawagan ng kabaliwan, tinutuligsa nilang magpakamatay si Li Yanzi bilang pagbabayad. Sa harap ng mga ito, kitang-kita ng ating bida ang mabilis na pagkalaso ng damdamin ng masa, isang panibagong panganib na hindi lamang apoy, kundi galit ng mga tao mismo. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng tirahan ni Li Yanzi sa Royal Courtyard ng Li Clan, nag-uusap sina Li Yanzi at Zuming Lang habang patuloy ang kaguluhan sa labas. Maraming tao ang bumabatikos kay Li Yanzi, at ilan pa sa kanila ay nagtipon sa dambana ng ninuno upang ipahayag ang kanilang galit gamit ang masasamang salita. Tinanong ni Zuming Lang kung iniinda ba ni Li Yanzi ang mga masasamang salita ng iba. Sagot ni Li Yanzi, hindi siya apektado, alam niyang kailangan lang ng mga tao ng mapagbuntungan ng galit, at kahit hindi niya kasalanan, siya ang piniling sisihin ng lahat. Kasabay nito, niyakap ng ating bida si Yanzi, at sinabi niya na hindi galit ang mundo sa langit, pero sa kanya ipinapataw ang sakit dapat ay hindi naman niya dinadala. Gayunman, tiniyak niyang anuman ang sabihin ng iba, hindi niya iiwan si Li Yanzi, buo ang loob niyang mananatili sa tabi niya. Habang puno ng emosyon ang tagpo sa pagitan ni Li Yanzi at Zuming Lang, dumating si Shu Anger dala ang isang mahalagang mensahe, may pag-aalinlangang sinabi niya na narito na si Du Cheng, ang batang pinuno ng Zhong Palace, at ipinapatawag si Li Yanzi ng Ginoo sa Great Hall. Sinabi ni Zuming Lang kay Shu Anger na hindi na kailangan pang istorbohin ang ginang, ipinaabot niyang nagpapagaling pa ito at hindi tatanggap ng bisita o dadalo sa anumang pagpupulong. Sinabi ni Yanzi kay Shu Anger na sundin niya nga raw ang sinabi ng ating bida. Malungkot naman dito na sumang-ayon si Shu Anger sa kanyang amo. Sa Grand Hall ng pamilya Nan, ginaganap ang engranding selebrasyon para sa kaarawan ni matandang Nan Taigong. Dumagsa ang maraming kilalang bisita mula sa iba't ibang angkan at lugar upang magbigay galang. Naruroon din ang pinuno ng Angkan Li, ang kinatawan ng Lingxiao City State, at ang batang pinuno ng Zhong Palace. Ayon sa usapan ng mga tao, normal lang na naroon ang ama ni Nan Lingxia, pero ikinagulat ng marami ang presensya ng mga malalakas na puwersa tulad ng Lingxiao at Zhong Palace. Ipinapakita nito kung gaano kalakas at kagalang-galang si Nan Taigong, isa siyang makapangyarihang Dragon Master na dati ring pinuno ng Dragon Tamer Academy, pinamunuan niya ang parehong Angkan Li at Angkan Nan, kaya walang sino man ang nangangahas na bastyusin siya. Sa gitna ng selebrasyon, biglang dumating si Nan Lingxia habang nakatakip ang mukha nito, at may hawak din ito na dokumento, matikas ang kanyang paglakad kaya agad siyang napansin ng lahat, lalo na ni Du Cheng. Napako ang tingin ni Du Cheng sa karisma at ganda ni Nan Lingxia, napatulala siya, na agad namang ikinagalit ng kanyang kasintahan. Sinabi ng babae na sila ay nakatakdang ikasal, pero naglalaway pa ito sa ibang babae sa harap niya, at wala raw itong kahihiyan. Nagtaka si Du Cheng at nagtanong kung sino nga raw dumating. Sumagot ang babae na yun ay si Nan Lingxia, ang pinuno ng pamilyang Nan. Napangiti si Du Cheng, halatang naengganyo ito kay Nan Lingxia. Pagpasok ni Nan Lingxia sa loob, ipinag-utos ni Nan Lingxia na isarado nga raw nila ang pinto, at agad namang sumunod ang mga tauhan. Lumakad si Nan Lingxia papasok ng may kumpiyansa. Nagulat ang lahat, maririnig ang bulong-bulungan at tanong mula sa mga panauhin, ano raw ang nangyayari at sino ang babaeng yun.
Kasabay nito, nagsaad si Nan Taigang, ang pinuno ng pamilya Nan. Sinabi niya sa mga bisita na huwag mangamba, ang babaeng dumating ay si Nan Lingsha, ang siyang namumuno ngayon sa pamilya Nan. Kasabay nito, ipinatawag ni Nan Taigang ang pinuno ng pamilyang Li na si Li Ying upang humarap sa mga matatanda at iba pang pinuno ng mga estado. Sa kanyang galit at pagkabigo, tahasan niyang ipinahayag ang layunin ng pagpupulong upang tuluyang labanan ang kanyang sariling anak, si Li Yanzi, na tinawag niyang suwail at taksil sa kanilang lahi. Si Nan Taigang ang nagsalita sa harap ng lahat, ipinaabot niya ang maselang balita, na agaw na ni Li Yanzi ang Wuto, nalupig ang buong timog na estado, at maging ang lungsod ng Qiantang ay palihim ng sumuko. Sa ngayon, tanging ang Lingxiao City State na lamang ang hindi pa bumabagsak. Galit namang sumagot si Li Ying, ang ama ni Li Yanzi, ani niya, sobra na ang ambisyon ng kanyang anak, kapag hindi sila kumilos ngayon, tiyak na mapapahamak silang lahat, kaya't kahit masakit, wala na siyang magagawa kundi labanan si Li Yanzi alang-alang sa tama at sa ikabubuti ng lahat. Ipinahayag ng isang opisyal mula sa Lingxiao City State na matagal na silang nagpapadala ng mga sundalo bilang patunay ng katapatan ng kanilang pamilya, hinihimok niya ang lahat na huwag nang mag-atubiling kumilos, sumagot si Elder Fan Zong ng palasyo, at inihayag niyang ipinadala na rin nila si Young Master Du Cheng upang isakatuparan ang kanilang plano. Tuloy na ang kanilang pagkilos ayon sa napagkasunduan.